my God, Bong! It's really you again! Yes. Yes. Miss na kita! Anong ginagawa mo dito sa Tagaytay? Nagpahinga para makalimot doon sa mga nangyaring masama. Tsaka sinama ko na rin yung anak ko. Ay, actually ako rin eh. Pumunta ko dito sa Tagaytay para magbakasyon. Alam mo yun, para hanapin na rin yung sarili ko. But guess what? Nahanap ko yung sarili ko. Eto, sa tabi mo. Oh, yeah. This must be destiny, Bong. Yes. Ivy, this is Camila. Siya yung kambal nung yumaw kong asawa, si Rose. Remember yan? Oh, hi Camila. Ako si Ivy. Yes, Ivy. Bagong asawa ni Bong. Ha? No, May asawa ka na? hindi. Yung wedding namin hindi valid eh. Hindi, bale girlfriend niya ako. Ako, yung girlfriend ni Bong. Girlfriend? Grabe, kumusta ka na? Kumusta kita eh? Kumusta si Dee? Bong, hindi na ba kita mapipilit na magstay kasama ko? Maluwag naman yung kwarto eh. Alam mo, good for two yun. Good for the two of us. Hindi po pwede. Naantay ako ng anak ko eh. Ha? Eh, paano naman ako? Wala akong kasama at saka takot ako mag-isa eh. Hindi ka naman pala sanay mag-isa. Ba't di mo sinama yung husband mo? Oy, correction na. Soon-to-be ex-husband. Nag-file na ako ng annulment kay Philip, no? Para matuloy na yung kasal natin. Oh. Eh, bakit parang hindi ka naman na yata masaya? Isn't this what you want? Yung makasal tayo? Bakit? Bong, ano bang problema? Ayaw mo na ba sa akin? May ibang babae ka na ba, ha? Hindi. Walang ibang girl. Wala, promise. Kaya alam mo, pagkatapos ng nangyari sa atin, parang ayoko muna ikasal muli. Total, mukhang matatagalan naman mag-grant yung annulment mo. Why don't we take things slow? Tsaka alam mo, Ivy, parang marami pa akong mga bagay na hindi alam tungkol sa'yo eh. Hay nako, kalurky talaga to si Sir Bong. May girlfriend pala siya? Ano yun? Front lang niya para isipin nila na straight siya? Ay nako, ewan ko nga ba, hindi naman ganun kagandahan, ano? Well, medyo sexy. Pero, hindi rin ganun masyado. Sa totoo lang, palengkera nga ang boses niya. Alam mo, para siya yung mga desperada na babae sa lalaki, ganyan. Mega lang, bestie. Nakakainis naman kasi, Jing, eh. Naiinis ako na bakit ganong klaseng babae yung ipinalit ng nimbong na yan sa kapatid ko. Hindi tama, eh. Mali. Oh, ano namang masama doon? Kahit ako rin naman eh. Ang gusto ko sa lalaki, macho, guwapo. Mali. Dapat, maganda yung katangian, hindi yung puro panlabas lang. Gusto mga sexy lang, walang ganun. Tulad ng? Madami. Kagandahang asal, di ba? Mabuti ang ugali, mabait, pero matapang din. Yung pinapaglaban ang prinsipyo, tsaka yung maalaga. Dapat ganyan ang standards niya, dapat ganyan ang mga tinitignan niya para mapangasawa niya at nanay ni Daisy. Mabait, pero matapang. Hindi nagpapaapi. Saan naman siya makakahanap ng ganong klaseng babae? Eh, ikaw lang naman ang kilala kong ganon, no? Talaga ba? Good morning, Daddy! Ay, good morning, anak! Hi! Good morning sa inyong dalawa! Daisy, payakap na! Dali! Oh, namiss na kita. Yung tagal-tagal na kitang hindi nakita. Kamusta ka na? Tita Ivy, anong ginagawa niyo dito? Apa, dito na ako titira. Ha? Ano? Dito ka na, dito. Bakit? Ayaw mo ba? Ayaw mo ba ako makasama? Hindi sa gano'n. Kaya lang, wala naman yata sa usapan natin na dito ka titira. Plano naman natin na lagi rin tayo magkasama, di ba? And besides, ikaw na rin nagsasabi na we have to get to know each other better. Kaya naisip ko na baka hindi lang ako dito tumira. Tsaka alam mo, sayang lang yung babayad ko sa hotel eh. And yung annulment ko, di ba magastos? Kung gusto mo, ako na magbabayad ng hotel.
Naku, wag na. Sayang ng ibang babayad mo. And nakausap ko na si Mang Ador. Ang sabi niya, meron pang extra room para sa akin. O, diba? Ang saya-saya. Makakatipid ka na. Magkakasama pa tayo. Eh, di para tayong one big happy family. Ay, where's my room? Ah, hanapin ko na lang ha. Pakiyakita lang yung gamit ko. Bye! See ya! Ang saya! Ang ganda! At anong ginagawa ng Ivy na niya dito? Dati niloko niya na kayo. Hindi niya sinabi na kasal siya sa ibang tao. Ang hindi ko maintindihan, bakit pumayag pa si Daddy Bong na makipagbalikan sa kanya? At dito po siya talaga titira sa bahay niyo, ha? Ang kapal ng face! Baka naman, nagbago na si Tita Ivy. Nag-promise naman siya sa amin na babawi siya. Bigyan natin siya ng second chance. Naniniwala ako na everybody deserves a second chance. Pero, iba talaga pakiramdam ko dyan sa Ivy niyan eh. Parang may nasisense akong mali sa kanya. Parang meron siyang tinatago. Talaga! Hello? Oh, Ivy, ano? Naku, confirm. Tama po yung hinali na private investigator. Nandito nga sa Tagaytay si Bong saka si Daisy. Pero may catch eh. Hindi na sila yung nandito. Sino yung tinutukoy mo? Pinakilala ho kasi sa akin ni Bong si Camila. Siya daw yung kakambal ng dating asawa niya. I knew it! Hindi naman pala ako minumulto eh. Hindi pala si Royce yung nakikita ko, kundi si Camila. Ha? Anong multo? No. Never mind what I said. Teka muna. Ano bang alam mo tungkol sa Camilang ito? Could she be a threat to our plans? Naku, walang-wala naman yung babae niyan. Kayang-kaya ko siya. Eh, kamusta naman si Bong at Daisy? May sinasabi ba sila tungkol sa kumpanya? Wala naman. Eh, mukhang nakalimutan na nga niya yung kumpanya eh. Saka naku, madam, alam niyo ba, parang enjoy na sila dito. I think, wala na silang balak bumalik dyan. That's exactly what I want to hear. So, ikaw na ang bahala kay Bong, Ivy, at ako naman ang bahala na sa kumpanya niya. Ano bang ginagawa natin dito sa kwarto ni Tita Ivy? Sisilipin lang natin yung mga gamit niya. Tignan natin baka merong kahina-hinalang gamit siyang tinatago. Hindi ba? Masama makialam ng gamit ng iba? Daisy, hindi naman tayo magnanakaw. Titignan lang natin baka meron siyang sikretong tinatago. Yak! Yossi, Kadiri! Tignan mo pa nga! Yung sa ilalim, tumingin ka mabuti. Wala naman eh. Puro damit lang nga nandito. Sabi ko naman kasi sa'yo, walang tinatago na secret si Tita Ivy. Ay, tignan mo nga kung ano yan. Hoy! Bakit pinapakamin yung gamit ko, ha?